Habang wala si Jennifer ay nagkasundo sila na dalawin ang kanilang anak. Good morning, mahal ko. Sabay ngiti at yakap kay Camila. Mabuti naman at gising ka na. Bakit hindi ka na pumasok ngayong araw na ito? Tanong ni Camila kay Gab. Mahal ko, sinadya ko to at para madalaw natin ang anak natin. Kailangan nating bumalik ngayon sa doktor. Paliwanag ni Gab. Tama nga no, kailangan pala nating dalhin ngayon si Tintin sa kanyang doktor. Sige na, maligo na tayo at para maaga tayong makabalik. Tapos, pupunta ako sa agency para makahanap na ng kapalit mo dito para maalagaan mo ng maayos ang anak natin. Maganda nga pala ang plano ni Gab. Pagkatapos nilang mag-ayos dalawa, ay nagtungo agad si Gab sa agency para maghanap ng katulong. Good morning, sir, sabi ng agent. Good morning naman, sagot nito. Habang si Camila ay nasa labas at naghihintay sa kanya. Ano po ang sa atin, sir? Tanong ng agent. Ako yung pumunta dito last time kasama ko ang aking fiancé. Gusto ko sana ng bagong katulong kasi aalis na yung dati kong katulong, uuwi na sa kanila. Paliwanag nito. Sir, sa ngayon po, wala pa tayong available, pero bukas po sir, tatawag na lang po kami sa inyo, sabi ng agent. Okay, sige, maraming salamat. At umalis na nga ito pabalik sa kanyang sasakyan. Ano Gab, may nahanap ka na? Tanong ni Camila. Wala pa, pero sa ibang agency, baka meron sa ngayon, kailangan muna nating puntahan ang anak natin at baka malik na tayo. Naghihintay na ngayon ang doktor niya. Sige, mabuti pa nga Gab. Dumating na nga sila sa bahay nila habang si Jennifer naman ay hindi mapakali. Malakas ang hinala nito na may gagawin talaga ang dalawa. Ano na kaya ang nangyari sa bahay? Baka may ginagawang kababalaghan ang dalawa, sabi nito sa kanyang isip. Habang masaya namang sinalubong ni Tintin ang kanyang mga magulang, naabutan nga nila itong nasa pinto ng kanilang bahay. Mama, Papa, Lola, nandito na po si Mama at Papa. Tawag nito sa kanyang lola habang nagluluto ng kanilang pananghalian. Sige, papunta na, sagot nito. At dahil wala silang katulong ay ang nanay na lang ni Camila ang nagbukas sa kanila ng gate. O anak, mabuti at nandito na kayo. Kanina pa kayo hinihintay ng anak ninyo, paliwanag ng nanay ni Camila. Kaya nga po inay. Anak, kumusta na ang pinakamaganda kong anak? Nakaligo ka na ba? At pupunta na tayo sa doktor ngayon, tanong nito sa anak. Oo nga Tintin, dahil ipapasyal ka din namin pagkatapos natin pumunta sa doktor mo. Dagdag ni Gab. Oo, kanina pa yan naligo at nakapag-almusal. Nagluto nga pala ako ng pananghalian ninyo para pagbalik ninyo ay makakain naman kayo dito. Bago kayo umalis, sabi ng nanay ni Camila. Nay, hindi na po kami magtatagal. Babalik din kasi kami agad pagkatapos namin pumunta sa doktor ni Tintin. Paliwanag nito. Ganun ba? Sige, hintayin ko ninyo ako saglit at pababaunan ko na lang kayo nitong niluluto ko at napakasarap nito. Nagmamadaling pumunta sa kusina ang ina ni Camila para pabaunan sila ng masarap na niluto nitong apritada. At dahil nakabihis na rin si Tintin ay handa na silang umalis. Tayo na anak. Nay, salamat nga pala sa pag-aalaga kay Tintin. At salamat po sa pabaon. Mamaya po ay hahatid namin si Tintin dito pagkatapos naming magpunta sa kanyang doktor. Aba naman anak, pareho kayong importante sa akin. Sige, para nang makauwi na kayo kaagad. Bye po Lola. Paalam ni Tintin sa kanyang lola. Bye Apo. Pumunta na nga sila sa doktor ni Tintin. Good morning po, Doc. Mabuti at nandito na kayo.
Agad namang pinaupo si Tintin ng doktor para ma-evaluate agad ang anak at makuna ng vital sign. Mabuti naman at napakalaki ng pinagbago ng kalusugan na Tintin ngayon. Ngayon ay magkekemo na tayo ha. Habang hinihintay nila si Tintin na matapos, ay panay naman ang tawag ni Jennifer kay Gab. Si Jennifer ba yung tumatawag? Tanong ni Camila. Oo, siya nga. Sige na, sagutin mo na. Wag na, hayaan mo siya, sagot ni Gab at isinilid na ito sa kanyang bulsa. Natapos na ang pagkikemo ni Tintin at ipasyal muna natin siya bago natin ihatid pabalik sa bahay nila. Siguro kailangan na nating bumalik agad, Gab, kasi bawal ding mapagod si Tintin. Pagkatapos nilang ihatid si Tintin ay nagpaalam na agad sila sa kanyang nanay na babalik na sa kanilang trabaho. Ang hindi nila alam ay naghihintay na pala si Jennifer sa loob ng kanilang bahay at hinihintay. Nasaan na kaya ang dalawa? Totoo nga talaga, lahat ng hinala ko. Dapat ay hindi ako basta nagtitiwala dahil sa sobrang kabaitan ko ay inaabuso na lang ako basta-basta. Ang sabi niya sa kanyang sarili. Habang si Camila naman ay hindi mapakali. Ano kaya Gab kung mauna ka na lang sa bahay at dadaan muna ako sa grocery. Magtataksi na lang ako. Baka kasi nasa bahay na si Jennifer at hindi pa ako handa malaman niya ang totoo. Sabi ni Camila. Sige, huwag kang magtatagal. Pinapangako ko na kapag nakakuha na tayo ng papalit sa'yo, hindi ka na magtatrabaho at sa madaling panahon sasabihin kay Jennifer ang totoo. Kaya naiwan si Camila at umuwi naman agad si Gab. At nakita agad nito ang sasakyan ni Jennifer. Tama nga si Camila, mabuti na lang. Napabuntong hininga si Gab dahil kahit siya ay hindi rin handa na sabihin ang totoo kay Jennifer dahil humahanap pa sila ng tiyempo. Nang makita ni Jennifer na mag-isa lang bumaba ng sasakyan si Gab, ay nahimasmasan siya ng kaunti. Oh babe, akala ko pumasok ka na sa trabaho. Tanong ni Gab. Sagot nito. Mukhang napaka-importante ng lakad mo, babe. Hindi isa lang sa mga business partner ko ang nagpakita sa akin. May pinakita lang siya na proposal sa akin. Pagpapaliwanag nito. Akala ko ba wala kang trabaho ngayon? Bakit hindi ba pwedeng makipagkita sa labas sa kanila? Besides, ako naman ang boss sa kumpanya. Kaya pwede akong lumabas kahit kailan ko gusto. Wala naman babe, biglaan lang kasi. Si Camila, nasan nga pala siya? May lakad din? Sarkastikong tanong nito. Hindi ko alam. Siguro nag-grocery lang. Halatang halata si Gab na nag-iisip na ito ng kakaiba sa kanila. Wala naman akong iniuutos sa kanya at hindi din siya nagpaalam sa akin na lalabas siya. Biglang nagtaas ng kilay si Jennifer. Ganun ba? O sige, aalis na ako. Mag-ingat ka na lang dito babe. Baka may ahas sa bahay na to. Paalala nito. Nagtaka si Gab sa mga sinabi nito. Napaisip na lang ito bigla. Ang buong akala ni Gab ay umalis na ito. Pero nagpark lang pala ito ng sasakyan sa hindi kalayuan sa kanilang bahay para hintayin ang pagdating ni Camila. Maya-maya ay dumating na nga ito. Nanlaki ang mga mata niya nang halikan nito ni Gab sa labi. Gusto niyang umiyak sa mga sandaling iyon at puntahan ang dalawa pero nagpigil siya habang hawak ang kanyang cellphone. Dahil kinunan niya ito ng video. Ahas ka, Camila. Pero kung akala mo susuko ako, Camila, hindi, lalaban ako. Hindi ko hahayaang mapunta si Gab sa iyo ng ganun-ganun kadali. Dali-dali naman na pumasok silang dalawa. Mahal ko, parang nahahalata ko na si Jennifer kasi madami siyang tanong sa akin kanina. Sabi ni Gab. Kaya nga Gab, kailangan ko nang umalis dito at makahanap ka na agad ng kapalit ko.
Nakatanggap naman agad ng tawag si Gab mula sa agency. Hello? Yes, sir? Magandang umaga po. Di ba kayo po yung naghahanap ng bagong katulong? Tanong nito sa kabilang linya. Opo, ako nga. May nag-apply po dito na maging katulong, sir. Papupuntahin ko na lang sa inyo bukas. O sige, mabuti naman. Maraming salamat. Kaya nagmadaling nag-empake ng gamit si Camila para makaalis agad bago pa malaman ni Jennifer ang lahat sa kanila. Mahal ko, hindi magtatagal sasabihan ko rin sa kanila ang lahat at magsasama na tayong tatlo. Naiintindihan ko naman, Gab. Alam kong naging mabait sa'yo si Jennifer at napamahal na rin, kaya hindi kita minamadali sa bagay na yan. Kailangan ko lang talagang umalis na. Nakakahiya naman sa kanya kung nandito pa ako. Mahal ko, ako ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Ikaw ang mahal ko at may anak tayo. Malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat, pangako yan. Habang si Jennifer ay galit na galit pa rin kay Camila at halos lahat ng pumasok sa opisina niya ay pinaalis niya agad ito. Anong kailangan nyo? Pwede bang lumabas na kayo? Ma'am, may pinahatid lang po. Sa takot ng isa niyang empleyado ay agad-agad itong napatakbo sa labas nang itapon nito ang inilagay ng mga dokumento. Ano bang nangyayari kay Ma'am Jennifer? Tanong ng isang empleyado. Hindi ko nga alam. Bigla na lang niyang itinapon ang mga binigay kong mahalagang dokumento. Baka nag-away sila ni Sir Gab, sabi ng isang empleyado. Parang gano'n na nga. Tumahimik nga kayo, baka marinig pa kayo dyan. Paalala ng isa pa nilang kasama. Kaya nagsibalikan na sa kanilang upuan ang mga ito. Napakawalang hiya mo, sigaw nito. Dinig naman sa labas ang pagsigaw nito. Kawawa naman si ma'am, no? Baka may babae si Sir Gab. Ayan na naman kayo. Pwede bang magtrabaho na lang kayo? Hindi kayo nakakatulong, nakakadagdag pa. Gab. Tama ka nga, Gab. Kailangan ko nang bilisan ang pag-impake. Habang hindi pa umuuwi si Jennifer. May papalit naman sa akin. Sabihin mo lamang kailangan ko nang umuwi sa probinsya namin para maalagaan ko ng maayos si Tintin. Oo, ako ang bahalang magpaliwanag sa kanya. At sasabihin ko rin sa kanya ang totoo. Hahanap lang ako ng pagkakataon. Camila, marami akong plano para sa inyo ni Tintin. Unang-una gusto ko na kayong ipakilala kay Mama at kay Papa. Matatanggap kaya nila kami, Gab? Alam mong mahirap lang kami. Si Tintin ang magiging tulay natin, mahal ko. Alam kong sabik na silang magkaabo. Sa simula lang naman tayo mahihirapan. Pero kapag nakita na nila ang anak natin, sigurado akong matatanggap nila tayo. Habang si Jennifer naman ay kausap nito ang kaibigan na si Erica sa kabilang linya. Ikinuwento nito ang lahat ng mga nasaksihan nito. Tama ka nga, Erica, may relasyon nga sila Gab at Camila. Kwento nito habang hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Sinabihan na kita, masama ang pakiramdam ko sa babaeng yan, pero hindi ka naman nakikinig. Sobra-sobra kasi ang kabaitan mo, pati pag-aalaga kay Gab, iniasa mo pa talaga sa babaeng yan. Ganito ba talaga pagkatapos ng lahat ng ipinapakita ko sa kanya? Ito pang igaganti niya? Teka, bakit parang naging kasalanan ko pa talaga? Bakit sino pa ba ang may kasalanan? Alam mo namang maganda ang katulong mo. Kahit sino namang lalaki maaakit sa kanya, pero grabe pa rin yung tiwala mo sa kanya. Alam ko ba? Hindi naman iniisip ang mga bagay na yon. Ang buong akala ko ay mabait si Camila at hindi niya magagawa sa akin ang bagay na ito. Yan, ang bilis mo kasing magtiwala. Pwede ba, Erica? Tulungan mo ako.
Pakiusap nito sa kaibigan. Madali lang naman yan, palayasin mo. Kumuha ka ng ibang katulong. Mas mabuti na ngang nasa bahay ko siya dahil mababantayan ko ang bawat kilos nila. Mag-hire ka ng spy, mungkahin ito. Ikaw na lang kaya, Erica. Ano? No way! Wala akong time sa bagay na yan at kayang-kaya mo na yan, Jennifer. Kilala kita. Alam mo naman, ikaw lang ang mapapagkatiwalaan ko, Erica. I really need your help, please. Okay, sige na nga. Kung hindi lang kita kaibigan, salamat, Erica. Binilisan naman ni Camila ang pag-iimpake ng kanyang gamit. Hindi dahil sa takot siyang malaman ni Jennifer ang totoo, kundi nahihiya lang siya dahil alam niyang naging mabuti ito sa kanya at pati na rin sa kanyang anak. Nang matapos na ito ay nihatid agad nito ni Gab sa kanilang nabiling bahay kung saan naghihintay ang kanilang anak. O anak, bakit agad kayo bumalik ni Gab? Sandali lang at tatawagin ko sa Tintin. Nang marinig ni Tintin ang boses ng kanyang ina, ay nagmamadali itong bumaba para salubungin ang kanyang mama. Mama? Oh, nandito na pala si Tintin. Halika. Nay, hindi na po ako magtatrabaho, sabi nito. Eh di mabuti anak, palagi mo nang makakasama ang anak mo. Talaga po mama, hindi na po kayo magtatrabaho ni Papa? Tanong ni Tintin. Hindi anak, ako lang. Pero ang papa mo, magtatrabaho pa rin dahil kailangan anak para sa pagpapagamot mo. Hindi agad sinabi ni Tintin na isang bilyonaryo si Gab. Nilihim muna nila ito sa kanyang mga magulang. Happy po ako mama. Palagi ko na po kayong katabi matulog. Hayaan mo anak, sisikapin kong makapaglaan ng malaking oras para sa inyo ng mama mo, sabi ni Gab. Salamat po, Papa. Anak, hindi na magtatagal ang papa mo at may tatapusin pa siyang trabaho. Okay lang po, Papa. Basta po mag-iingat po kayo palagi. Mahal na mahal po namin kayo ni Mama. Sabay yakap sa anak. Sige po, Nay. At Tay, aalis na po ako. Pinapangako ko po sa inyo na pakakasalan ko po si Camila at magiging mabuti po akong ama kay Tintin. Habilin nito bago ito umalis. Nagpapaalam ka naman sa akin tuwing aalis ka. Ngayon wala ka nang pakialam sa relasyon natin. Kailangan bang bawat kilos ko ay alam mo? Kahit saan ako magpunta, dapat alam mo ba? Hindi pa naman tayo kasal, di ba? Galit na sagot ni Gab kay Jennifer. Kahit na, fiancé mo ako at nagsasama tayo sa isang bahay. Ba't ang dami nang nagbago sa'yo, Gab? Maiba ka na ba? Galit na tanong ni Jennifer. Ayaw ko muna sanang makipagtalo ngayon, Jennifer. Teka, hindi ko na nakita si Camila ngayon. Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Pagtataka nito. Umalis na siya. Umuwi siya sa kanila para bantayan ang kanyang anak. Dahil yun ang gusto ng kanyang magulang. Paliwanag nito. Ganun lang? Hindi man lang nagpaalam sa akin? Sa lahat ng ipinakita ko sa kanya, ganito lang ang susukli niya. Gusto naman ni Camila ang magpaalam, kaya lang hindi niya alam na uuwi ka ng maaga. Siguro maghihintay yon kung alam niya, pero kailangan na niyang umalis dahil kailangan siya ng kanyang anak. Pero nagpaalam siya ng maayos sa akin. Sa'yo nagpaalam, pero sa akin hindi. Galit na sabi nito. Kung gusto mo, sundan mo sa kanila at tanungin mo kung bakit hindi siya nagpaalam. Saka umakyat si Gab sa kanyang kwarto. Sinusubukan mo talaga ako, Camila. Sa oras lang na malaman ko kung nasaan ka nakatira. Humanda ka talaga, sabi nito sa kanyang isip. Tumawag naman agad si Gab sa kanyang mag-ina pagpasok niya ng kanyang kwarto.
Hello, Gab. Nakarating ka na ba sa bahay niyo? Natin, Camila. Bahay natin. Kaya lang dumating si Jennifer at nagalat. Dahil nahanap. Hindi daw ako nagpaalam sa kanya at hinahanap ka niya. Tama nga pala. Baka dumating ngayon ang kapalit mo. Tatawagan ko ulit ang agency. Sige na, tatawag na lang ulit ako. Hindi alam ni Gab ay lihim itong nakikinig sa labas. Tinatawagan pala ni Gab ang babaeng yon. Saan kaya binahay ni Gab ang kanyang babae? Hello, ako po yung naghahanap ng katulong. Ngayon po ba papasok yung mag-a-apply? Tanong ni Gab sa isang staff ng agency. Opo sir, pupunta na siya ngayon sa inyo. Sagot ng staff ng agency. Maraming salamat po. Saka ibinaba ang telepono at pumasok si Jennifer. Sino tinatawagan mo, Gab? Bago mo bang babae? Galit na tanong ni Jennifer. Hindi, may papalit na kay Camila. Ngayon, pupunta ang bago nating katulong. Pwede ba, Jennifer? Bakit palaging mainit ang ulo mo kay Camila? Dahil may nararamdaman akong hindi maganda sa babaeng yan. Baka ang katulong na yan, puntahan ko muna. Mag-usap na lang tayo mamaya. Sana hindi siya kagaya ni Camila. May katandaan ang bago nilang katulong, kaya medyo nahimasmasan si Jennifer. Mabuti naman at hindi siya kagaya ng dati nating katulong. Sige, tanggap ka na, sabi ni Jennifer. Maraming salamat po, ma'am. Pumasok muna sila sa kwarto pagkatapos kausapin ng katulong. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit puro Camila ang naririnig ko? Bakit ayaw mo ba? Di ba siya yung gusto mong katulong? Bakit bigla mo na lang siyang pinalitan? Nakakainis na tanong nito. Alam mo, hindi lang naman ako nagbago sa ating dalawa, Jennifer. Pati ikaw, nagbago ka na rin. Mas gusto mong palaging nagtatalo tayo. Simula nung dumating ka, walang araw na hindi tayo nagtatalo. Kaya sige, maiwan na muna kita at may pupuntahan ako. Inis na inis si Jennifer dahil kahit anong gawin niya, alam niyang lumalayo na sa kanya si Gab ng tuluyan. Manang, gusto ko sanang habang wala ako dito, bantayan mo ang kilos ni Sir Gab mo. Ako na ang bahala sa iyo at may dagdag ang sahod mo. Pero bakit po, ma'am? Wala ka nang pakialam, basta kung may kahinahinala si Sir Gab mo, sabihin mo na sa akin. Ayoko nang malihim. Okay ba yon? Nagkakaintindihan ba tayo, Manang? Pagkaklaro nito sa bagong katulong. Opo, ma'am, wala pong problema. Sagot ng katulong. Mabuti naman. Habang si Gab naman ay pumunta muna sa mall at nagpalamig, bumili ng mga gamit ni Tintin, mga laruan at damit para kay Camila. Si Jennifer naman ay bumalik sa kanyang trabaho. Pag-uwi pa lang ni Gab sa kanyang bahay ay iniwan muna niya sa sala ang mga pinamili nito, mga laruan, gamit at iba pang binili nito. Dahil tiningnan muna nito ang storage room kung saan doon niya inilalagay ang mga ito para madala pagpunta niya sa kanyang mag-ina. Habang ang katulong naman ay lihim na tiningnan ang laman nito. Laruan gamit ng babae. May anak ba si Sir Gab? Bakit may mga laruan siyang binili? Sabi nito sa kanyang isip nang napagtanto nito na pabalik na ang kanyang amo ay bigla itong tumayo at nagkunwaring walang pakialam. Amanang, tinitingnan mo ba ang nasa loob nito? Tanong ni Gab. Hindi po sir, naglilinis lang po ako dito sa sala. Sagot ng katulong. Mabuti naman, Manang. Huwag mong pakikialaman mo ito, ha? Opo, sir. At pumunta na sa storage room si Gab para ilagay ang pinamili niya. Pag-uwi ni Jennifer ay tinanong niya agad ang kanyang katulong habang si Gab ay nasa loob ng kanilang kwarto. Yaya, may napansin ka bang kakaiba sa Sir Gab mo? Tanong nito sa katulong. Meron po, ma'am. Kanina lang po ay lumabas si Sir at may binili sa labas.
Sabi nito, pero sa sobrang takot ng katulong ay di muna nito sinabi ang totoo kay Jennifer. Bakit parang takot na takot ka? Anong binili niya? Tanong nito. Tiningnan ko po ma'am, mga gamit lang po ni sir. Ganun ba? Ang dami naman niyang gamit. Kailan pa siya bumili ng mga gamit niya nang hindi ako kasama? Sabi niya sa kanyang isip. Sige ma'am, mas tatapusin pa po akong trabaho. Paalam ng katulong bago bumalik sa kusina. Kaya nang pumasok ito sa kwarto ay pasimple nitong tinanong kay Gab. Mahal? Gusto mo bang bumili tayo ng bago mong damit? Ha? Madami pa naman akong damit, Jennifer. Hindi ko pa kailangan, sagot nito. Ganun ba? Okay. Hindi nga damit niya ang binili niya. Alam kong hindi nagsasabi ng totoo ang katulong. Sabi na naman ito sa kanyang isip. Pilit na tanong nito sa katulong. Wala po talaga ma'am, sagot nito. At saan naman kaya niya inilagay ang binili niya kahapon? Alam mo ba manang? Tanong nito ulit sa katulong. Hindi ko rin alam ma'am kung saan inilagay ni Sir Gab. Halatang kinakabahan na ang katulong nito dahil pinipilit niya itong magsabi ng totoo. Ayaw mo bang madagdagan ang sahod mo, manang? Sabay taas kilay. Gustuhin man ang katulong na sabihin sa kanya ang totoo. Niyang nakita ay natakot siya na baka siya pa ang dahilan ng pag-aaway nila at baka mawalan siya ng tuluyan. Nang magising si Gab ay nagmamadali ito na tila may importanteng lakad. Mahal, may pasok ka ba ngayon? Tanong nito sa nobyong nagmamadali. Oo, Jennifer, papasok ako ngayon. Nagtataka na naman siya sa pagtawag ni Gab sa kanyang pangalan. Dahil hindi lang siya sanay na tinatawag itong Jennifer sa kanya dahil may gusto niyang tinatawag siya nitong mahal ko. Mahal ko, mag-almusal ka muna. Kape na lang, mamaya na lang ako kakain. Yaya, ipagtimpla mo na lang sa Sir Gab ng kape mo. Wag lang masyadong damihan ng asukal. Opo ma'am, sandali lang po sir. Pagtitimpla po muna kita. Nagmamadaling pumunta sa kusina ang katulong para ipagtimpla si Gab ng kape. Pero pagbalik nito ay umalis na si Gab. Pasok sa kanyang kwarto. Wag na lang manang, ikaw na lang ang uminom niyan. Tingnan mo tong si Gab, inis na sabi nito. Nagsara naman ang pinto si Gab para tawagan saglit ang kanyang mag-ina. Hello sa dalawang pinakamamahal kong babae. Bati nito sa kanyang mag-ina. Hello Gab. Hello Papa. Miss na po kita Papa. Sabi ni Tintin. Ako din naman. Miss ko na kayong dalawa ng mama mo. Sagot nito ng may paglalambing. Nga pala may binili ako para sa inyo ng mama mo. Dagdag nito. Talaga po Papa? Oo anak. Sige anak ha. Tatawag ulit si Papa mamaya. May gagawin lang si Papa na importante. Sige po Papa. Bye po. Saka sabay nilang binaba ni Tintin ang kanilang telepono. Habang si Jennifer naman ay lihim na nakikinig sa labas ng kwarto. Kahit hindi nito masyadong marinig kung ano ang pinag-uusapan nila, nang kausap nito ay iba agad ang nasa isip niya. Alam kong si Camila ang kausap ni Gab, sabi nito sa kanyang isip. Pagkabukas ni Gab sa pinto ay nakita niya agad si Jennifer. Kanina ka pa ba? Tanong ni Gab. Sino ang kausap mo kanina sa telepono? Sarkastikong tanong nito. Yung empleyado ko, may pagagawa lang ako sa kanya, sagot nito. Talaga bang empleyado lang? Tanong nito ng may halong pagtataka. Pwede ba, Jennifer? Masyado pang maaga para mag-away tayong dalawa. Pakiusap ni Gab. Hindi naman ako nakikipagtalo o nakikipag-away, Gab. Nagtatanong lang ng maayos. Mahirap bang sumagot ng totoo? Wala naman dapat akong sabihin dahil yon ang totoo. Sinagot naman kita ng maayos. Sige na, kailangan ko nang umalis. Hinalika niya ito sa pisngi at nagmamadaling bumaba papuntang sasakyan nito.
Kahit hinalikan pa siya ni Gab sa pisngi, ramdam nito na masyadong malayo si Gab. Sa Gab nakilala niya at minahal niya. Si Gab naman ay maaga niyang tinapos ang kanyang meeting para makapunta agad sa bahay nila Camila. Nagmamadali itong pumunta sa flower shop para ibili ng bulaklak si Camila at chocolates. Agad naman niyang ipinaalam sa kanyang mag-iina na pupunta siya at may dalang pasalubong sa kanila. "Hello anak, papunta na si Papa mo dyan." "Talaga po Papa?" "Sige po Papa, hihintayin ka po namin ni Mama dito." "Okay anak, see you later." Habang si Jennifer naman ay halos mawala na sa kanyang konsentrasyon dahil sa kakaisip kay Gab. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" tanong ng isa nitong empleyado. "What do you think? Mukha ba akong okay?" Sarkastikong sagot nito. "Pasensya na po ma'am, nag-aalala lang po." Kinakabahang sagot nito sa kanyang amo. "Pwede ba lumabas ka muna? Hindi ka nakakatulong, so please, labas na." Galit na pinalabas ng kanyang assistant. "Ano, napagalitan ka na naman?" tanong ng isang kasama nito sa trabaho. Ibang-iba na talaga si Ma'am O. Dati lagi siyang masaya at bukang bibig palagi si Sir Gab. Ngayon laging galit at halos hindi ko na marinig ang pangalan ni Sir Gab. "Baka hiwalay na sila," sabi naman ng isa pang empleyado. "Sige na, magtrabaho na tayo. Hindi naman tayo ang may problema, di ba? Pero tayo ang masyadong apektado. Baka sa kachichismis natin, dito mawalan pa tayo ng trabaho." Sabi pa ng isang empleyado. Tama nga. Hindi nag-atubili na tawagan ang best friend nito na si Erica para magpalabas ng kanyang sama ng loob. "Oh, napatawag ka. Ano na naman yan, Jennifer? Umiiyak ka na naman ba?" tanong ni Erica sa kabilang linya. "Ano sa tingin mo?" "I can smell something na hindi maganda." Mukhang tinatawagan at nagkikita pa rin si Gab at Camila, sabi nito sa kaibigan. Kasi may kausap na naman sa cellphone tapos si Camila na agad? Pabirong sagot nito. "Ano ka ba? Hindi ako nagbibiro, Erica." Okay. "Then tell me, ano bang nalaman o nakita mo para maniwala ako?" "Ewan ko sa'yo. Sinabi ko ng lahat, di ba?" "Oo nga, so anong gusto mong gawin ko?" tanong ni Erica sa kaibigan. "Pasundan kaya natin, Erica," pakiusap nito. "Kaya mo naman, Jennifer, may pera ka." "Sige, ako maghahanap ng spy. Okay para matapos na to," sabi ni Erica. "Sige, deal. Ako ang bahala. Sa lahat ng yon, ikaw ang magaling ha? Pag nalaman ko lamang talaga kung saan niya ibinabahay ang babae niya, baka kung anong magawa ko sa kanya." Galit na paalala nito. "Yan ang kilala kong Jennifer, palaban. Sige ha, tatawagan ulit kita. Pag may nahanap na ako mag-i-spy sa dalawang yan, at ang matigil na to, kawawa ka na kasi Jennifer. Ikaw lang ang masasaktan sa ginagawa mo. Maganda ka naman, mayaman pa. Hindi lang naman si Gab ang lalaki sa mundong ito, di ba? Isa kang sikat na negosyante at designer. Madami ang magkakagusto sa'yo sa US, pero parang naubusan na yata ng lalaki ang mundo. Siya ang mahal ko, Erica. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iba at sa isang katulong pa." Sagot nito. "Sige, ako ang bahala. Mag-relax ka lang dyan at ipagpatuloy ang negosyo. Hindi ka lang malulugi sa lalaki. Pati negosyo nyo ay nadadamay pa, Jennifer. Aasahan kita, Erica. Maraming salamat at nandyan ka palagi." "Of course naman. I'm your best friend. Kaya nasasaktan ako na nagkakaganyan ka, lalo na pag nalaman to ng parents mo. No, don't tell mom and dad about this, okay?" "Okay, sige na, bye. Bye, Erica." Mas mabuting sabihin mo na lang sa kanya ang totoo.
Alam kong masasaktan siya, pero magagalit siya kung malalaman niya ang totoo. Dahil nilihim mo sa kanya ang tungkol sa atin. Tugon ni Camila. Sasabihin ko naman talaga sa kanya, Camila. Sagot ni Gab. Salamat naman kung ganun, Gab. Ano kaya kung magbakasyon tayong tatlo sa malayo, kasama ang anak natin? Gusto ko kasing makasama kayo ng matagal nang walang ibang inaalala, sabi nito kay Camila. Gusto ko rin ang idea mo, Gab, sagot ni Camila. Mas maganda sana kung malapit sa dagat. Ano sa tingin mo, mahal ko? Sagot ni Gab. Maganda nga iyan, mahal ko. Sariwa ang hangin at malayo sa syudad. Sagot ni Camila. Sana gumaling na talaga ang anak natin. Mahal, gusto ko na talagang dalhin kayo ni Tintin sa Amerika at nang makilala na kayo ng mga magulang ko. Sabi nito habang hawak-hawak ang kamay ni Camila. Hindi pa talaga ako handa, Gab, na harapin ang mga magulang mo. Alam kong hindi nila ako matatanggap, sagot ni Camila. Sa sinabi ni Gab, huwag kang mag-isip ng ganyan, Camila. Matatanggap din tayo ni Mama at Papa dahil may anak na tayo. Pampalubag loob ni Gab. Habang hinahawi nito ang buhok ni Camila, ay sinundan naman ito agad ni Gab ng mahigpit na yakap at halik. Gab, baka biglang pumasok ang anak nating si Tintin. Pigil nito kay Gab. Kailangan nating makausap ang doktor ni Tintin. Dahil gusto kong malaman kung mapapadali ba ang pagaling niya para madala ko na kayo sa Amerika, sabi ni Gab. Tatawagan ko ang doktor niya para makapag-set na tayo ng oras at nang makita na natin ang resulta ng kanyang test. Sagot ni Camila sa sinabi nito. Sige, balitaan mo agad ako, mahal ko. Paalala nito kay Camila. Habang si Jennifer naman ay hindi mapakali sa kanyang trabaho at gustong-gusto na nitong makauwi para siguraduhin kung nasa bahay na ba nila si Gab. Uuwi tayo ngayon ng maaga. Sabihan mo na ang iba mong kasamahan. Utos nito sa kanyang sekretarya. Pero ma'am, malayo pa ang oras. Sagot ng sekretarya. Yung utos ko sundin mo, please lang. Galit na sabi nito. Opo ma'am. Nagmamadaling lumabas ang kanyang sekretarya para sabihin sa iba na maaga nilang tapusin ang kanilang trabaho para makauwi agad sila. Ayan na, paranoid na naman si ma'am. Wala na sa focus. Dati lagi na lang overtime. Pabirong sabi ng isang empleyado nito. Hoy, ano ka ba? Baka marinig tayo ni ma'am. Awat ng isa nilang kasama. Narinig naman ito ni Jennifer kaya nagalit ito sa kanyang empleyado. Mag-overtime kang mag-isa mo dito. Galit na sabi nito. Ma'am naman, hindi ka naman mabiro, sabi ng isang designer. Yan tuloy, napagalitan ka. Ayaw mo ba niyan? Makakauwi ka ng maaga? Magkakaroon ka pa nga ng oras sa jowa mo. Sige na, tapusin nyo na nga yan. Kaya napapagalitan tayo eh. Kasi sa catchismis natin, sabi ng sekretarya. Kaya nagsibali ka naman ang lahat sa kanilang trabaho. Naisipan naman ni Jennifer na tawagan ang kanyang kaibigan dahil nga nag-aalala siya na baka maagaw na talaga ni Camila ng tuluyan si Gab. At para kung kumbinsihin ang kanyang kaibigan na madaliin ang kanilang mga plano at nang matapos na ang kanyang mga hinala. Hello Erica, tawag nito sa kabilang linya. Ano naman Jennifer, napaparaning ka na naman. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, tugon ng kaibigan. Saan na ba yung sinasabi mong espiya para magkaalaman na at nang makatikim yung babae na yan sa akin? Alam mo, magsasabi naman ng totoo si Gab. Hintayin mo na lang, sabi ng kaibigan nito, si Erica. Hindi na ako makapaghintay, Erica. Gustong-gusto ko nang malaman ang totoo at kung saan nga ibinahay ang babae niya para makatikim siya ng galit ng isang babaeng inagawan.
Sige na bukas sisimulan ko na ang maghanap ng espiya. Mabuti naman kung ganon, kasi hindi na talaga ako makapaghintay. At masabi ko sa kanya na deserve na lahat nito dahil pinagkatiwalaan ko siya, pero ginago nila ako. Galit na sabi nito. Sige, at excited na rin akong makita ang bad side ng kaibigan ko. Sabay tawa. Mahal, kailangan ko nang umuwi. At babalik muna ako ng opisina. Paalam ni Gab kay Camila. Sige na, baka bumalik na si Jennifer sa bahay niyo at maabutan ka niyang wala doon, sabi ni Camila. Hindi naman yun ang inaalala ko, Camila. Maniwala ka. Kailangan kong asikasuhin ang negosyo dahil para ito sa kinabukasan ni Tintin, siya ang magiging tagapagmana ng aming negosyo, sabi ni Gab. Maraming salamat, Gab, at palagi mong inaalala ang kapakanan ng anak natin, sagot ni Camila sa mga sinabi ni Gab. Habang nagmamadaling umuwi si Jennifer sa bahay nila at pagpasok nga nito ay wala pa doon si Gab. Nasaan si Gab? Hindi pa siya umuwi hanggang ngayon? Tanong nito sa katulong. Ma'am, kararating lang po ni Sir. Nasa labas po siya. Nagpark ng sasakyan, sabi ng katulong nila. Ano nangyayari dito? Nagtatakang tanong nito sa katulong. Si Ma'am po kasi, Sir. Galit na galit po, sagot ng isa nilang katulong. Ano na naman bang nangyayari sa'yo, Jennifer? Umalis muna kay Yaya, utos nito sa katulong. Saan ka na naman ba galing? Galit na tanong nito ay Gab. Sa office, sagot nito. Sinungaling ka. Alam kong nagkikita kayo ng Camila na yon. Wala ka dun sa office, alam ko. Dahil dumaan ako doon. Galit na sabi nito. Alam mo, Jennifer, ayoko magtalo tayo. Sasabihin ko rin naman sa'yo ang totoo. Bigyan mo lang ako ng tamang oras. Sagot ni Gab sa mga sinabi ni Jennifer. Parang sinabi mo na rin ang totoo. Bakit hindi mo nasabihin ngayon? Bakit kailangang maghintay pa ako? Matagal mo na pala akong niloloko, Gab. Galit na napamura si Jennifer. Pero umakyat pa rin ng kwarto si Gab. Gab, kausapin mo ako. Nasinipa ni Jennifer ang kwarto nila ni Gab, habang si Gab naman ay nagmamadaling pumunta sa pinto ng kwarto dahil hindi na tumigil si Jennifer sa kasisipa ng pinto nila. Hindi ko na kayang itago sa'yo. Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin, sabi ni Gab. Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Gab, bakit ang bilis mong magbago? Ganito na lang ba kadali? Parang isang araw lang tayong nagsama? Napaka-unfair naman, Gab. Bakit ang dali mo lang sabihin na ayaw mo na? Ano bang ginawa ko? Naguguluhan na ako. Napakagulhol na iyak ni Jennifer habang si Gab naman ay iniiwasan siyang tingnan sa mata nito. Kaya nagmadaling kinuha ni Gab ang susi ng sasakyan at bigla na lang itong umalis nang hindi nagpaalam kay Jennifer. Pumunta sa kasino si Gab kung saan una silang nagkakilala ni Camila para magpalabas ng kanyang saloobin. Pare, ang tagal mong hindi nakapasyal dito. Kabisado na kita. May problema ka, no? Tanong ng kanyang kaibigan. Meron nga, pero hindi lang naman yan ang pinunta ko dito. Gusto ko ring dalawin ang mga tao dito sa lugar na ito. Sagot ni Gab sa kaibigan. Nagkita naman sila ng kaibigan ni Camila na si Erica. Magkaparehong pangalan din ng kaibigan ni Jennifer. Gab, napasyal ka. Nasaan nga pala si Camila? Tanong ng kaibigan nito. Hindi ba kayo nagkikita, Erica? Tanong niya sa kaibigan ni Camila. Hindi pa nga, masyadong busy ako sa trabaho at siya rin busy sa pag-aalaga kay Tintin. Nga pala, kumusta na si Tintin ngayon?
Tanong ni Erica sa kalagayan ni Tintin. Maayos naman si Tintin at si Camila naman. Nasa bahay siya ngayon, ang nag-aalaga sa anak namin. Sagot ni Erica. Mabuti naman kung ganon. Pag may oras naman ako, dadalawin ko silang dalawa. Okay lang ba, Gab? Paninigurado ni Erica. Aba, syempre. Walang problema sa akin. Basta ikaw, Erica. Welcome na welcome ka doon. Sagot ni Gab. Maiwan muna kita, Gab. May hahatid pa akong order ng mga guest. Pagpapaalam ni Erica. Walang problema sa akin, Erica. Sagot ni Gab. Pambihira, pare. Kayo talaga ang nagkatuluyan ni Camila. Iba ka talaga, pare. Kantsaw ng kaibigan ni Gab na si Wilson. Oo nga, kami nga ni Camila. Hanggang sa huling wala nang iba. Seryosong sagot ni Gab. Naman, ikaw talaga. Si Gab ang matali kong kaibigan na matinik sa chicks. Nagbago ka na talaga, pare. Lalong-lalo na dahil may anak na ako kay Camila. At hindi ko talaga siya iiwan pa ulit. Sagot nito sa kaibigan. Akala ko may bago ka ng nobya. Kasi nakita ko kayo sa magazine. Jennifer yata ang pangalan ng babae. Sagot ng kaibigan ni Gab. Yan nga ang pinunta ko dito. Gusto kong makapag-isip ng maayos. Naaawa naman ako kay Jennifer kasi naging mabait naman siya sa akin at napamahal na. Pero talagang mas mahal ko talaga ang mag-iina ko. At mas nangingibabaw talaga ang pagmamahal ko sa kanila. Kwento ni Gab. Alam mo, sa akin lang, pare, ha? Sasabihin ko ang totoo sa kanya. Kahit masaktan pa siya kasi mas mahirap yung nagsasama kayo sa isang bubong tapos hindi nyo naman mahal ang isa't isa. Or ikaw, wala nang pagmamahal sa kanya. Mas masasaktan siya. Kung patatagal mo pa, mas lalong masasaktan siya. Ako mas pipiliin kong magsabi na lang ng totoo. Yon ang advice ko sa'yo. Advice ni Wilson. Tama ka nga, pare. Dapat sabihin ko na talaga ang totoo sa kanya. Kung sino talaga yung mahal ko at pipiliin ko. Sabi nito sa kanyang kaibigan. Yan, pare. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Magpakalalaki tayo. Dahil hindi pwedeng namamangka sa dalawang ilog ang isang totoong lalaki. May isang salita. Kantsaw ng kanyang kaibigan. Grabe ka, pare. Hindi naman ako ganon. Talagang nangyari lang talaga ang lahat ng ito. Dahil nagkita kami ulit ni Camila. At lalong-lalo na nung malaman ko na may anak na ako sa kanya. Kami naman ni Jennifer, hindi ko alam na mahal ko pa rin pala si Camila. Siya pa rin pala ang nasa isip ko. Hindi ko alam na hindi pa rin pala siya nawawala sa puso ko. At higit sa lahat, mahal na mahal ko ang anak ko. Ayaw kong lumaki siyang walang ama. Paliwanag nito sa kaibigan. Pero pwede namang piliin mo si Jennifer. Pwede ka namang magbigay ng sustento sa bata. Pero kung mas mabigat talaga si Camila, para sa'yo, mas mabuti nang itigil mo na ang relasyon mo kay Jennifer. Kasi mas lalong lalala ang lahat. Mas mabuting palayain mo ang isa para hindi siya makulong sa isang sitwasyon at na maging maligaya kayong lahat. Matatanggap rin naman ni Jennifer. Darating din ang araw matatanggap ni Jennifer ang lahat. Matagal nga lang, dagdag pa ni Wilson. Matagal pa yan bago mangyari. Alam kong hindi agad-agad matatanggap ni Jennifer. Mataas din yung pinagsamahan namin. At aaminin ko na pamahal dun si Jennifer sa akin. At lalo na si Mama at Papa. Botong-boto sa kanya. Alam kong mahihirapan akong ipakilala ang mag-ina ko sa mga magulang ko. Kasi gustong-gusto talaga nila si Jennifer. Pero wala siyang magagawa. Kasi ang pipiliin ko ang pamilya ko talaga. Kahit pa itakwil ako nila bilang anak. Mas pipiliin ko yung pamilya ko
Mas pipiliin ko yung makasama ko ang mag-ina ko, sabi ni Gab. Yan ang tama pare, yan ang totoong lalaki. Mabuting pag-isipan mo yung mga desisyon mo para wala kang pagsisihan kung mas matimbang sa'yo si Camila. Si Camila na talaga yon. Ang mas nararapat mong gawin ngayon ay magsabi ka na ng totoo mong nararamdaman at maiintindihan din naman yan ni Jennifer. Kasi kayo naman talaga yung unang nagkarelasyon. Nagkahiwalay lang kayo dahil gusto ng mga magulang mo na doon ka na sa Amerika tumira. Dahil gusto nilang makapag-asawa ka ng mayaman. Ganun pare, mukha ni Wilson. Pero alam kong mahihirapan talaga ako. Lalong-lalo na kay mama. Si Jennifer talaga ang gusto nilang makatuluyan ko. Yung mahirap Pero ako talaga ang dapat mamili. Ako yung makikisama, hindi sila. Sabi pa ni Jennifer sa kaibigan. Oh, hello Erica, napatawag ka. Anong kailangan natin? Tanong nito sa kanyang kaibigan na si Erica. Camila, nandito si Gab, lasing na lasing. At pinipilit ni Sir Wilson na umuwi sa kanila, pero talagang ayaw niya. Ikaw na lang kaya siguro ang sumundo sa kanya dito, Camila. Pakiusap ni Erica sa kaibigan. Ano kaya kung ihatid na lang ninyo si Gab dito? Alam mo naman ang address dito, Erica. Tulog na kasi ang nanay at tatay at walang magbabantay kay Tintin. Kaya pakiusap, kayo na lang na Sir Wilson ang maghatid sa kanya dito. Pakiusap nito kay Erica. Iuwi na lang natin si Sir Gab sa bahay ni Camila. Sabi ni Erica kay Sir Wilson. Mabuti pa nga, sige tara na. Sabi nito kahit nahihirapan ng tumayo si Gab. Nang marinig niya ang pangalan ni Camila ay pilit itong nagising. Parang gusto niyang umuwi kay Camila. Sabi ni Erica na parang natatawa dahil sa biglaang pagtayo nito. Sabi ko sa kanya kanina, umuwi na tayo at baka hinihintay ka na ni Jennifer. Pero ayaw niya talaga. Pero pag sabi ko kay Camila siya uuwi, napatayo agad. Kwento ni Wilson. Sir Wilson, salamat at nandito ka. Sabi ni Erica. Walang anuman Erica, sagot ni Wilson. Tayo na, sabi ni Erica. Kaya dali-dali nilang dinala si Gab sa sasakyan at nagtungo sa lugar kung nasaan ang bahay ni Erica. Hindi naman mapakali si Jennifer dahil gabing-gabi na at hindi pa rin umuwi si Gab. Ano na kaya ang nangyari kay Gab? Baka doon na siya natulog sa babae niya. Galit na sabi nito habang nakatingin sa labas ng bahay nila. Suot ang puting robe nito, pabalik-balik ito sa labas para tingnan kung dumating na ba si Gab. Wala pa rin hanggang ngayon si Gab. Anong oras? Naiinis na sabi nito. Halos mabaliw-baliw na si Jennifer sa kahihintay kay Gab at inabot na nga ito ng madaling araw. Pero wala pa rin Gab na nagpapakita. Habang si Camila naman, galit dahil naglalasing si Gab. Paano na si Jennifer? Ano bang nangyayari sa'yo, Gab? Alam ba ito ni Jennifer na naglalasing ka? Alam mo naman na may problema pa tayo. Tapos naglalasing ka. Galit na sabi nito. Nakapagdesisyon na ako, Camila. Sasabihin ko na ang totoo kay Jennifer na mas pipiliin ko kayo. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Hindi ako natatakot kahit na anong gawin niya. Pipiliin ko pa rin kayo ng anak ko. Alam mo yan, dahil mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Sabi nito kay Camila. Oo, alam ko yan. Mangyayari naman talaga yan kasi kailangan mo nang magsabi sa kanya ng totoo. Pero hindi sa ganitong paraan. Dapat maayos yung normal ka.
Yung hindi ganito, hindi ka lasing. Galit na sabi ni Camila habang hinahalikan siya ni Gab sa kanyang leeg. Alam mo Camila, naglalasing ako dahil gusto kong magpalabas ng nararamdaman ko. Alam mo kung gaano kabigat sa sitwasyon ninyo ni Tintin ang mga nangyayaring hindi pwedeng palaging ganito. Kailan ba ako magtitiis na hindi kayo makakasama ng anak ko? Yung bawat gabi na gusto kong makatabi kayo ng anak ko at maasikaso ko ang anak ko, maraming oras ang nawala na, dapat nandyan ako sa tabi ninyo. Paliwanag nito. Naintindihan ko naman ang sitwasyon mo, kaya naghihintay ako dahil hindi madali ang mga nangyayari sa buhay mo, pati sa buhay namin. Kailangan din naming intindihin ang kalagayan mo, Gab. Hindi naman yan gamit na basta mo na lang itatapon pag ayaw mo na. Sagot ni Camila. Nagpapasalamat ako sa iyo, Camila, dahil walang oras na hindi mo ako inintindi. Kahit ganito ang sitwasyon natin, pilit mo pa rin akong iniintindi. Kaya gusto ko nang bumawi. Gusto ko nang ibigay lahat ng oras ko, ang panahon ko sa inyo ng anak ko. Sana naman hayaan mo ako, Camila, kahit pinipilit ko lang ang sarili ko na makisama kay Jennifer. Peke ng lahat ang pinapakita ko sa kanya at alam kong napaka-unfair sa kanya na hindi malaman ang totoo. Mas lumalala ang sitwasyon dahil buong akala niya mahal ko pa siya. Paliwanag ni Gab. Nararamdaman niya ni Jennifer. Nararamdaman na unti-unti ka nang nagbabago. Alam ko yan dahil babae ako. Matalinong babae si Jennifer. Alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Hindi mo alam may mga plano pala siya na hindi natin alam, di ba? Alam mong ayaw kong madamay si Tintin dito. Alam mo yan. Dahil alam mo naman yung sitwasyon ng anak natin. Paliwanag nito. Hindi, Camila. Sisiguraduhin ko na walang masamang mangyayari sa inyo. At alam kong hindi ganyan si Jennifer. Hindi niya kayang gumanti. Lumaki siya sa maayos at disenteng pamilya. Kaya hindi niya magagawa ang mga ganyang bagay tulad ng mga iniisip mo. Kilala ko si Jennifer. Ang tagal din naming nagsama. Kaya alam kong hindi siya gagawa na ikasasama ng ibang tao. Paliwanag ni Gab. Siguro nga tama ka. Pero huwag muna nating isipin yan, Camila. Ako na ang gagawa ng paraan para matigil na ito. Gagawa na ako ng aksyon. Patuloy na lang ba tayong magiging ganito? Ayaw mo bang magsama tayong tatlo ni Tintin nang walang ibang iniisip? Marami akong plano sa inyo. At ang bilis ng panahon, gusto kong punahin yung lahat ng pagkukulang ko hanggang kailan, tanong nito. Gusto ko lang naman ng maayos ang paghihiwalay ninyo para mas mabilis niyang matanggap ang lahat. Sagot nito. Ganun nga ang gagawin ko. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat ng maayos na paraan. May pinagsamahan kami, kaya hindi pwedeng basta ko nalang baliwalain ang lahat. Sagot ni Gab. Gusto ko pa sanang magsalita, pero pinigilan na ito ni Gab ng mapusok na halik, kaya walang nagawa si Camila. Nagpalitan sila ng mapusok na halik hanggang pareho na silang walang saplot. Tuloy pa rin si Gab sa kanyang ginagawa. Camila, ano ka ba? Wala akong pake, okay? Kahit hanapin niya pa ako o pagalitan niya ako, I don't care. Mas gusto ko pang manatili na lang dito, Camila, kasama ninyo. Wala na akong pake sa mga isipin sa akin ng ibang tao. Ang alam ko, mahal ko kayo ng anak ko. Ang tangi ko na lang iniisip ngayon ay kung kailan tayo magkakasama nang walang inaalalang iba. Sabi ni Gab habang niyayakap nito si Camila. Mabuti na lang at hinatid ka ni Sir Wilson dito at ni Erica
Alam mo bang lasing na lasing ka kagabi? Oo nga, alam mo, dahil nakakausap pa kita ng matino, natatawang sabi ni Camila. Ano nga palang ginawa ko kagabi? Biro lang. Siyempre naman, alam ko naman yan eh. Hindi ko naman talaga sobrang lasing. Makakausap pa ba kita ng maayos kung nasa sobrang kalasingan ako? Sabi ni Gab na gusto pa yatang mang-asar. Bakit nga ayaw mo umuwi sa bahay ninyo? Tanong ni Camila. Kasi miss na kita. Gusto na kitang makatabi sa pagtulog. Gusto ko nang makasama ko kayo. Di ba nga, sinagot na kita kanina. Gusto ko ng simpleng buhay na kasama kayong dalawa. Gusto ko ng talikuran ng buhay ko. Makasama ko na lang kayo ng anak ko. Sabi nito na may paglalambing habang tinitingnan sa mata. Gab, darating ang panahon na magkakasama tayong tatlo. Sa ngayon, ayusin mo muna lahat para wala na tayong problema. Para wala kang isipin pang iba. Paalala ni Camila. Pangarap kong makabili ng bahay doon sa probinsya nyo. Kung saan malayo dito. Aanihin mo na naman ang yaman kung hindi ka naman masaya, sabi nito. Natatawa ako sa mga sinasabi mo. Hindi ikaw yung Gab na nakilala ko. Ibang-iba ka na, sabi nito kay Gab. Lahat ng tao, Camila, nagbabago. Lalo na kung alam mo yung totoong value ng buhay mo. At lalo na kung alam mo kung saan ka magiging masaya. Ako dati ang alam ko lang mayaman ako. Nasa akin ang lahat kasi mayaman na kami. Kilala kami. Pero hindi pala yon ang totoong kasiyahan. Kasi kayo yung kaligayahan ko. Kayo yung nagbibigay sa akin ng pag-asa. Seryosong sabi ni Gab. Napaka-drama mo naman, Gab. Nakakatawa ka na talaga, Gab. Hindi ka na ganyan. Dati magsalita. Natatawang sabi ni Camila. Seryoso ako, Camila. Seryoso ko sa mga sinasabi ko. At hindi ako nagpapatawa. Talagang iba talaga. Pagkasama ko kayo. Pagkasama kita. Sabay yakap kay Camila. Sige, bumangon ka na dyan at nang makita ka ng anak natin. Napakaganda talaga ng mapapangasawa ko. Paglalambing nito kay Camila. Hindi naman mapakali si Jennifer dahil ilang beses nang hindi umuwi si Gab sa kanila. At halos kung umuwi man ito ay umaga na. Kaya bigla niyang tinawagan ang kanyang kaibigan para kulitin ito. Hello, Erica. Sana ba yung spy na sinasabi mo? Mababaliw na talaga ako dito. Saka iisip kay Gab. Galit na paalala nito sa kaibigan. Ano na naman bang nangyayari sa'yo at ang aga-aga? Galit na galit ka? Tanong ni Erica. Hindi umuwi dito si Gab. Siguro sa babae niya natulog. Saan na ba? Kasi yung spy na sinasabi mo sa akin. Ito na nga, okay, kakatawag ko lang sa kanya. Ibinigay ko ng number mo at sabi niya, itatawag siya ngayon sa'yo. In fairness, gwapo. Baka ma-in love ka sa kanya. Kantsaw ng kaibigan. Huwag kang magbiro ng ganyan, Erica. Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Gusto ko nang malaman kung saan sila nakatira at ang makita ang babae na yan. Makakatim talaga sa akin ang babaeng yon at makikita niya kung ano talaga ang totoong ugali ko. Pagbabanta nito. Oo na. Hintayin mo na ngayong araw na ito. Tatawag siya sa'yo. Relax ka lang dyan, Beshi. Malalaman mo rin kung saan niya ibinabahay ang babae. Mabuti naman kung ganon kasi inip na ako. Gusto ko na talagang sabunutan. Hindi ko alam basta talagang malilintikan sa akin yung Camila na yan. At saka kahit pa yan, ang pinakagwapong spy sa buong mundo, hindi ko siya papatulan kasi si Gab lang ang mahal ko. Galit na paalala nito sa kaibigan. Grabe naman talagang pag-ibig mo kay Gab. Hindi basta mapapalitan, bilib na talaga ako sa iyo, Jennifer. Manghang sabi ni Erica. Sandali lang, sasagutin ko muna itong tawag. Ito na yata ang sinasabi mo. Sabi nito kay Erica bago pinutol ang tawag. Okay, Besh. Tawagan mo agad ako, ha? Paalala ni Erica. Hello? Tanong niya sa taong tumatawag sa kanyang cellphone.
Hello ma'am, ako nga pala po si William. Kilala ni Ma'am Erica. Sinabi niya po kasi kailangan daw po niya ng espiya. Tanong nito. Ikaw palang sinasabi ng kaibigan ko. Sige William. By the way, ako nga pala si Jennifer. Pwede nang Miss Jen ang itawag mo sa akin. Kailan tayo magkikita at para maplanuhan natin ang mga hakbang na gagawin mo at maibigay ko sa iyo ang paunang bayad. Wika nito kay William. Bukas na bukas agad, Miss Jen, sagot ni William. Okay, see you tomorrow. Salamat, paalam nito kay William. Okay, Miss Jen, sagot ni William. At saka sabay nilang ibinaba ni Jennifer ang kanilang hawak na cellphone. Humanda ka sa akin, Camila. Hindi kita titigilan hanggat hindi ako makakaganti sa inyong dalawa. Walang hiya kang babae ka. Sa mga ipinakita kong kabutihan sa kanila ng anak niya, ito lang gagawin niya sa akin? Napakawalang hiya ninyong dalawa, lalo ka na Gab. Napakagulhol na iyak ni Jennifer habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Talagang babae ni Gab. Napahanga naman si Jennifer sa taglay na kagwapuhan ng binata at may kakisigan din ang pangangatawan nito na katulad ng katawan ni Gab. Napatunayan nga nito na totoo ang sinasabi ni Erica. Ang buong akala niya ay nagbibiro lang ito sa kanya. Excuse me, Miss Jen, sabi ng binata. William, tama ba? Ikaw ba yung mag-i-espiya? Oo, ako nga. Ang sinasabi ng kaibigan ko. Tanong nito kay William. Nakilala nga agad ni Jennifer ang binata dahil sa mga sinabi nito tungkol sa binata. Ako nga, ma'am, sagot ni William. Napahanga naman din si William sa taglay na kagandahan ni Jennifer. Pero nag-aalangan itong purihin si Jennifer dahil sa tingin nito, isa itong strikta. Ito ang sobre na may lamang pera at litrato ni Gab. Habang panay naman ang titig ni William kay Jennifer. May mali ba sa suot ko, William? At bakit hindi matanggal yung mata mo sa pagkakatitig sa akin? Tanong ni Jennifer. Wala naman po, ma'am. Ito ang gagawin mo. Sundan mo ang lalaki na yan at ibalita mo agad sa akin ang bawat kilos o ano ang mga ginagawa niya at sino ang mga kasama niya. Yun lang ang trabaho mo, William, utos nito. Napakadali pala naman ang trabaho ko, ma'am, sabi nito. Mabuti naman. Hindi nga ako nagkamali. Nagpapasalamat ako dahil sinipit mo ako, sabi ni Jennifer. Sige, hindi na tayo magtatagal. Balitaan mo ako agad. Tawagan mo ako kung may balita na ha. Wala ka bang sasakyan? Dahil ipapahiram ko sa'yo itong bago kong nabiling sasakyan. Hindi pa alam ni Gab ang sasakyan na to, sabi ni Jennifer. Timing, ma'am, kasi ang motor ko Nasira ang likod, nabunggo ito ng isang araw, tapos matagal-tagal pa bago magamit, sabi ni William. Okay, ito ang susi, ingatan mo itong sasakyan. Paalala ni Jennifer. Ariglado, Miss Jen, gagawin ko po ang pinagagawa mo sa akin, sabi nito. Marunong ka ba talaga mag-drive? Paninigurado ni Jennifer. Natawa si William sa tanong ni Jennifer. Alam ka naman po, ma'am, sagot nito. Sige, naninigurado lang ako, paalam ni Jennifer. Sige, ma'am, at umalis na din si William para simulan ang kanyang trabaho. Tinawagan naman agad ni Jennifer ang kanyang kaibigan para ibalita na nagkita na sila ni William. Hello, Jennifer, wala ka bang masabi kay William? Tama ba lahat ang sinabi ko? Tanong nito. Oo na, tama ka na. Pero hindi naman niya kagwapuhan niya ang pinunta ko, sagot nito. Oo, pero balang araw baka mag-ibang ihip ng hangin, kantsaw nito. Di ba nga sabi ko, hindi ko pagpapalit si Gab sa kahit sinong lalaki dyan. Alam mo naman na mahal ko yon, sagot nito sa mga sinabi ni Erica. Oo na, alam ko yan. At least, may pangwala ka na ng stress, biro ni Erica. Ginawa mo na namang stress reliever si William. Hay nako, Erica.
Nakakatawa ka talaga, sabi nito sa kaibigan. Jennifer, pinatatawa lang kita kasi ayaw kong ma-stress ka. Oo na, maraming nagpapantasya kay Gab dahil isa siyang mayaman, bilyonaryo, gwapo. Nasa kanya ng lahat, kaya nanghihinayang ka. Pero Jennifer, may pera ka naman. Kung bilyonaryo si Gab, bilyonarya ka din naman, di ba? Konting bihis lang ni William, mas aangat pa ang kagwapuhan niya kaysa kay Gab. Pagpipilit ng kaibigan kay William. Please, Erica, kahit anong pilit mo sa akin, sa William na yon. No talaga, okay? Naiinis na sagot ni Jennifer. Okay, sige na. Naniniwala na ako sa'yo, sabi ni Erica. Kung mangyayari iyan, Erica, siguro pagpatay na si Gab. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Gab. Sige na, paulit-ulit ko nang sinabi ito. Naiinis na sabi nito. Last ko na talagang tanong ito. Paano kung may mas gwapo, mas bilyonaryo ang manligaw sa'yo? Hindi mo talaga siya pagpapalit sa iba? Hindi. Kasi naman, may pera naman ako. Yung yaman niya kapantay din ng yaman namin, sagot nito. True love nga talaga. Dahil kung mayaman ka naman, aanin mo naman ang yaman ni Gab. Pero kung may pera ka din naman, konting bis lang ni William, mas tiyak na mas magkamukhang mayaman pa si William, sabi ni Erica. Imposible talaga yung magkakagusto ako kay William dahil hindi ang katulad niya ang mga gusto ko. Bakit puro na lang si William ang topic natin? Kahit anong pilit mo sa kanya, no way talaga. Naiinis na sagot nito kay Erica. Sinasabi ko lang sa'yo, huwag kang magsalita ng patapos. Kahit ako, kinikilig ako kay William. Sa tingin ko, kung naging mayaman si William, mas lalong habulin ito ng mga babae. Dadating na lang siguro ako nito. Nagpapatawang sabi ni Erica. Hay nako. Ewan ko sa'yo, Erica. Pwede bang bukas na lang tayo ulit mag-usap? Naguguluhan na talaga ako. Magpapahinga muna ako, Erica. Tatawag na lang ako kung may nasagap na si William na balita tungkol kay Gab at sa babae niya. Sabi nito. Yan ang gusto ko. Sige. Chika mo agad ako, ha? Gusto kong malaman yung ibabalita mo sa akin. Ang magkakagusto ka na sa ibang lalaki. Hindi palaging naririnig ko si Gab. Yan sanang si William na lang talaga kasi napapagod na ako sa kada drama mo sa lalaking yan. Kaya hindi na ako makapag-asawa dahil sa'yo lagi na naantala ang mga planong may date na ako. Kahapon pero mas inuna ko pa to, sabi ni Erica. Pasensya na, pero asa ka pa. Hindi ako magkakagusto sa lalaking iyon. O sige na, bye na. Okay na. Pwede mo nang ituloy ang date mo. Bago ibinaba ang cellphone. Habang si William ay sinisimula na ang paghahanap kay Gab at hindi nga siya binigo ng panahon dahil detalyado ang binigay sa kanya ni Jennifer sa mga impormasyon pati ang plaka ng sasakyan nito na nakapark sa harap ng bahay nila ni Camila ay agad na nakilala ni William.